Rizal! Rizal! Rizal? Rizal! Mahal kong segunda. Nagiging sorpresa pa ba ang huli nating pagkikita? Rizal, hindi ako nagsisisi na ikaw ang laking minahal ko. Oratos! Oros! Proposito na! Consumatomis. Narating ni Rizal ang Paris noong huling bahagi ng Hulyo 1885 at nang manatili sa studio ni Juan Luna sa Boulevard Arago. Dito, ang kanyang nobela kung saan ang kanyang mga layuning pampolitika ay nasa kalahating pagtatapos na. Nagtagpo si Rizal sa sikat na ophthalmologist sa Europa na si Dr. Wecker. Buenos dias, senyor. I've been wanting to meet you. ¿Puedo saber quién es usted, señor? Mi nombre es Jose Rizal. Mi nombre es Dr. Miguel. Humingi lang ng panayam si Rizal. Ipinakita ang kanyang kredensyal na isa na siyang doctorate sa medisina at kung pwede siyang magtrabaho sa pamamahala ni Dr. Wecker. Si puede, felicidades. Kinuha ni Dr. Wecker si Rizal noong Oktubre 1885 hanggang Enero 1886. Nagtrabaho si Rizal bilang isa sa mga manggagawang katulong ni Dr. Wecker. Today, I delivered a speech. Itinuring ni Dr. Wecker si Rizal na parang sarili niyang anak. Pumunta sila sa napakagandang bahay ng isang doktor na puno ng sining at obra. Buenos días. Este es Rizal, uno de mis asistentes, y lo considero mi hijo. Encantada de conocerte, Rizal. Encantada de conocerte también, señora. Ngunit, determinado pa rin si Rizal na pumunta sa Alemanya. Kaya, sumulat siya ng liham para sa kanyang pamilya. Kailangan kong magsanay sa pag-aral ng ocular fundus na nangangailangan ng maraming pagsasanay sa Germany. Sinabihan ako na itinuturo nila ito ng maayos. Noong ika-1 ng Pebrero ay itinakda ang pag-alis ni Rizal sa Paris at naghanap ng murang matutuluyan.
Dito muna ako mananatili dahil mas maaga maubos ang pera ko sa inaasahan. Noong unang araw ni Rizal, nang siya ay kaibiganin ng isang grupo ng mga mag-aaral na Swabian sa Bersilar, ang pag-uusap ay madalas na isinagawa sa Latin. Ngunit sa kabila ng kahirapan na ito, ay pinasok si Rizal sa Oging Clinic bilang isang katulong. Noong ika-17 ng Pebrero ay muling sumulat si Rizal sa kanyang tala-arawan. Sa loob ng 13 araw na tumutulong ako sa klinikan ng lungsod na ito para sa isang pasyente sa ilalim ng direksyon sa isa pang sikat na oculist na nagngangalang Otto Becker. Hindi siya gaano sikat at hindi rin siya mahusay na surgeon gaya ni Dr. Wecker ng Paris. Ngunit sa Germany ay nasisiyahan siya sa pagiging kilala at nakapagsulat ng maraming mga nobela. Kinabukasan ay bumisita si Rizal kay Karl Ulmer sa Baden, na siyang gumagabay kay Rizal noong nag-aaral ito sa Heidelberg. Rizal, I heard that you have language difficulties. I suggest that you should leave Heidelberg temporarily and come to stay at Wilhelmsfurt, where you could live cheaply and soak yourself of the language. Yes, I agree. You can stay there as our family guest. Nanatili si Rizal ng 2 buwang naninirahan sa Wilhelmswilde. Naninirahan bilang isang nagbabayad na bisita ng pamilya Ulmer. Makikita ang piraso ng rural Germany sa isang silid na may napakagandang tanawin. Dito, nakamit ni Rizal ang mga huling kabanata ng nobela na ngayon ay kasama niya halos 2 taon at ginawang perpekto ang kanyang alaman sa ilalim ng patnubay ni Karl Ulmer. Naalala ni Rizal ang talakayan nila Karl Ulmer, ang liham na pinag-uusapang tinutugunan sa mga Jesuits Pastellas sa interes hindi lamang para sa pag-alaala na nilalaman at nagliliwanag na ito ay nagpapakita sa kanyang relihiyosong mga pananaw at sa balanse na kanyang paghatol. Ang pananampalataya ko ba ay tubig na hindi mawawala sa kawalan? Ito ang unang pahiwatig ni Rizal na ideya sa kanyang huling tulang pinamagatang Ultimo Agnus. Papasok na sana sa Rizal sa kanyang silid na may napansin siyang isang maliit na kahon sa may pintuan. Rizal, these are the things that you have left in Heidelberg when you were here. I send these things because I know it can be still useful to you. Take care and be safe. Looking forward to see you in the future. Nice meeting you, Rizal. Nice meeting you, Professor. It is my pleasure to meeting you today. I am here to send you this book. Have a seat. Danke schön, Professor. No problem, Rizal. Sumulat si Professor Ferdinand kay Rizal. Iminungkahi niya na makita ang 2 manunulat na sina Virchow at Fyodor Hagor na bumisita at sumulat patungkol sa bansang Pilipinas. Rizal, I wanted to meet Virchow and Chagor. I would like to have a conversation with them and talk about writing a book about the Philippines. Ilang taon na ang nakakalipas,
Sinabihan si Rizal ng isang kapwa medical na estudyante sa Santo Tomas na siya ay may incipient tuberculosis. I'm sorry to tell you this, Rizal, but you have a incipient tuberculosis due to your conditions and by observing to its symptoms. I did not believe that No Limit Ang Hare would ever be published when I was in Berlin. I was on the point of throwing my work into the fire and as a thing that I accursed and fit only to die. I was shocked by your deteriorated condition and weak appearance, Rizal. That's why I plan to give you this medical examination. Here's the result. You're not suffering from tuberculosis, but as well, simply malnourished. You must eat more and regularly. You must not take so much strenuous exercise as well. Thank you so much. I am glad that you are here with me. With your watchful care, I know that I will focus. I have just called on Hern Hagor, who was extraordinarily good to me. He took me to the Geographic Society. He introduced me to the most famous professors and savants, and made me take part in their monthly dinner, where I came to know the celebrated Virchow. I want to examine him ethnographically. I have no objection to submitting himself to study the interests of science, but I have permission to present another specimen. I proudly announce to you all that Maximo Viola, 26-year-old Asian doctor, is officially a member of Berlin Ethnographic Society and Berlin Anthropological Society. Tonight, I humbly describe a remarkable tribute in the light of this unique moment of relations between two continents crossed. Noong Pebrero 21, 1887, ginawa ni Rizal ang pangwakas na inskripsyon sa manuskrito ng kanyang nobela na nagtapos na 2.5 taon ng trabaho na isinagawa sa mga kondisyon na halos kasing pagsubok na kinakaharap ng sinumang manunulat. Isang araw, sina Rizal at Maximo Viola ay sinusubukang makahanap ng pinakamurang pagpipintan. Mas mainam na makita tayo na mas murang pagpipintan. May kilala akong mas murang pagpipintahan. Doon ay mas makakamura tayo. Maraming salamat, Maximo, sa iyong tulong na makahanap tayo ng pagpipintan. Natanggap ni Rizal ang 300 pera galing kay Pasiano. Ipinabibigay ni Pasiano. Pakisabi na maraming salamat, kapatid. Malaking tulong na ito para sa akin. Ngunit, mauubos pa rin ito dahil sa mga gastusin tulad ng pagkain, renta at mga libro. Tinanggihan ni Rizal si Maximo Viola sa pagsusuri sa kanyang libro. Ako nang bahala sa pagsusuri sa iyong libro. Maraming salamat, Maximo. Subalit si Redor na nagmumula sa London ang siyang tutulong sa akin. Ngunit tatanggapin ko pa rin ang iyong pagbibigay kamay sa akin. Umuwi si Rizal, ngunit binalaan siya ni Pasiano na huwag pumunta. Subalit hindi pinansin ni Rizal ang pahiwatig ni Pasiano. Liyang galing ni Pasiano. Ikaw ang nagpasya na pumunta ka. Pahintulutan mo akong magdesisyon sa iyong pagbabalik. Isa pang babala na ibang uri ay nagmula sa isang hindi inaasahang kwartel. Ang lalaki na tagaprinta na naghahatid ng mga patunay sa silid ni Rizal. Ano to? Magalang na pinayuhan si Rizal ng tagaprinta na huwag bumalik sa Pilipinas. Kung anong
tapos na ay tapos na. Isinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere para sa pangkalahatang publiko ng Pilipinas at sa pamamagitan ng pagpapadala ng kopya sa gobernador at archbishop. Ang kwento sa Noli Me Tangere ay tungkol sa isang nagbalik na estudyanteng si Ibarra na puno ng mapagbigay na damdamin sa kanyang mga tao at mga otoridad. Nagpa siya na magtayo ng isang paaralan sa kanyang sariling bayan at ang aklat ay nagpapakita kung paano siya ay naakay ng kabutihang loob ni Ibarra sa direksyon na hindi inaasahan. Sa kalaunan sa kanyang pagkakakulong, isang kaaway ng lipunan kung saan siya ay sinubukang mag-ambag. Sa paligid ng kwentong ito, nasa esensya ay simple ngunit nagsasabi, ay may napakagandang tanawin ang lipunang Pilipino na puno ng mga tauhan na minsan nakatagpo ay hindi malilimutan. Sa sumunod na buwan ay naglakbay sina Rizal at Maximo Viola sa pamamasyal sa pinakamaganda at romantikong bahagi ng Europa. Nalaunan ay sumulat si Rizal ng liham para kay Ferdinand Blumentritt. My journey of farewell to Europe and freedom is over. Noong Hunyo 23, ang dalawang naglalakbay na magkakaibigan ay naghiwalay sa hangganan ng Switzerland. Si Viola ay pupunta sa Espanya habang si Rizal naman ay bumaba sa Italia. Labis na nasisiyahan at nagagalak si Rizal sa kanyang paglalakbay, kaya't sumulat siya ng ekstraordinaryong liham para kay Blumentritt tungkol sa kaganapan sa kanyang paglalakbay sa Europa. I cannot describe to you the impression Rome has made on me. I can only tell you that my feet are swollen and blistered. Nevertheless, tomorrow morning I shall go again on foot to get to know the ruins better. Here in Rome, the word magnificent is inadequate. If I had one more year, I would spend it all here. Ang Noli Me Tangere ay hindi tumatawag ng kalayaan, ngunit ito ay nagpapabukas sa katotohanan. Matatagpuan ng mga Pilipino dito ang kasaysayan ng huling 10 taon, ang kritisismo at pag-atake laban sa Noli at sa may akda nito ay nagmula sa lahat ng dako.